Tayo po ay manalangin. Amen. Lord, maraming salamat. This is the day that the Lord, that you have made, and we will rejoice and be glad in it. Thank you for this is the day of revelation. This is the day of Jesus-centered message. This is the day of health and healing. This is the day of explosion of your blessing to each and every one of us. I declare, Lord, uuwi ang bawat isa dito, hindi katulad ng pagdating nila. Uuwi sila ng mayroon ng lalo pang kaalaman patungkol sa iyo. Uuwi silang bitbit ang lahat ng dalangin dinala nila na sinagot mo na. Hindi namin pinahintulutan ang lahat ng tinanim ng demonyo sa buhay at ng bawat isa na hindi mo kalooban. Pinapalayas naming lahat at dinideklara lang namin ang kalayaan ng banal na Espiritu na nakatira sa amin ang magturo kay Jesus para sa aming lahat. Salamat po, maging pagpapala kami sa aming mga pamilya at sa aming mga mahal na kaibigan. Ito po ang aming dalangin sa pangalan ni Jesus. Ang lahat ay magsabi ng Amen and amen and amen and amen. Praise the Lord. Good morning. Praise the Lord. So pinapasalamatan po natin ang lahat ng masisipag at mga magagaling na mga volunteers na kasama natin last Friday. At salamat din sa lahat ng mga sumuporta. Maging yung mga nangako pero hindi pumunta, salamat din po sa inyo. There's no condemnation. Meron pa ho tayong dadating na Jesus Explosion 4. Bumawi po kayo. We love you with the love of the Lord. Amen ba? Amen. So, dumako tayo sa pagbubulay ng salita ng Diyos. Ang topic natin, 1, 2, 3. Jesus Christ, Jesus Future. Part 5. Abutin natin to ng part 100, ha? Sige, kung saan tayo dalhin. So, part 5 na yan. So, yung 1, 2, 3, 4, nasa YouTube. Puntahan nyo po sa YouTube at sa ating Facebook Live. Amen. So, kailangan ho lagi nating makita si Jesus. Kung saan tayo pupunta, lalo na ho sa simbahan, dapat makita natin si Jesus. Kasi pag nakita natin si Jesus, nakita natin yung blessing natin. Huwag kayong maghanap ng blessing. Huwag kayong pupunta dito para hanapin yung himala, pagpapala. Huwag po. Punta kayo sa church, hanapin yung si Jesus. Kasi pag nakita nyo si Jesus, nakita nyo na ang pagpapala. Amen ba? Amen. Huwag nyo hanapin yung pera, ginto, pilak. Huwag nyo hanapin yan. Maliligaw kayo. Kaya hanapin nyo si Jesus. Kasi si Jesus ang may-ari. Sabi ng Bible, the earth is the Lord's. The earth is still the Lord's and the fullness thereof. Amen po ba? Sabi ng Bible, the thousand sheep in the hills is the Lord. Lahat ng gold, lahat ng silver is the Lord's. So where is the Lord now? He's living inside you. So everything the Lord's is yours. All you have to do is declare it, possess it in your life. Amen ba? Amen. Right. Let's go. Sabi ho dito sa 2 Timothy chapter 3 verse 15, kausap ni Pastor o ni Bishop Paul o ni Apostle Paul ang kanyang Pastor Timothy, ang kanyang Bishop Timothy. Sabi niya, Timothy, that from childhood you have known the holy scriptures. Sabi diyan, mula sa pagkabata, alam mo na ang banal na kasulatan. Alam niyo, nakakatuwa itong si Timothy, kasi yung mga magulang ni Timothy, hindi ho yung tatay niya, yung nanay niya, si Eunice, yung lola niya, may isa, hindi ko maano yung pangalan. So itong lola at nanay niya, ninonurture ito si Timothy. Tapos, nung makilala niya si Paul, ganon din, in-nurture nila si Timothy. At si Timothy ay naging isang pastor, naging isang bishop. Kaya, pinapaalala niya, kaya po mga kapatid, tandaan po ninyo, kaya po nung mga bata pa yung mga anak natin, i-train nyo sila na mapunta kay Lord, makilala si Lord. Iti-train natin sila, i-discipline natin sila ng love,
para makilala si Lord. Kaya sabi ni Saint Paul kay Timothy, and that from childhood you have known the holy, naka-highlight ba? Hindi po. Holy Scripture. Sabi nyo, Holy Scripture. Hieros grape. Ibig sabihin, mga banal na kasulatan. Ano po ang mga banal na kasulatan? Ang mga banal na kasulatan, pag nire-refer siya sa death, burial, and resurrection of Christ. Pag nire-refer siya kay Christ, ang tawag dyan, holy. Sabi nyo, holy. Holy Scriptures. Amen. Na, sabi niya, which are able, yung able po dyan galing sa word na dunamis. Dunamis, ibig sabihin, power. Power. Sabi niyo, power! Power! Di ba, pag umatin kayo ng multi-level marketing, ang mga Greek doon, power! Di ba? So, sabi diyan, Timothy, that from childhood, you have known the sacred grape o yung banal na kasulatan which are able na magbibigay sa iyo ng kapangyarihan, power to make you wise. Sabi niyo, wise. Wise. So, what will make you wise? The Holy Scripture. What will give you power to make you wise? The Holy Scripture. Paulit-ulit po yan para lalo nating nalalagay sa isip natin. What will make you wise? What will empower you to make you wise? So, tingin kayo, hindi po prayer, hindi po fasting, hindi po whatsoever. The Scripture. The Scripture. The Holy Scripture will empower you to make you wise for salvation. Sabi niyo, salvation. Salvation. For salvation. Ang ibig sabihin ng salvation is soteria. Tingin. Preservation, deliverance, safety, protection. Preservation, na kayo'y pinatawad sa inyong kasalanan. Preservation ng inyong buhay at buhay na walang hanggan. Ganon ho ka-importante yan. Deliverance from any works and wiles of the devil. The Holy Scriptures will make you wise for you to know that you are protected, saved, you are always in safety, you are always in what? Ano pa isa? Deliverance, safety, ano pa? Apat yan. Preservation, you are preserved. You're saved, your salvation is preserved. Amen. Through faith, which is in Christ Jesus. Faith, this salvation and faith is in Christ Jesus. That means, if you believe in Christ, if you believe the gospel of grace, you believe the gospel of Christ, you are wise. For this preservation, for this deliverance, for this faith, who is Christ in you. Mahalaga ho yan. Para pag naglalakad kayo sa mundong ito, habang nabubuhay po kayo, alam nyo, because you are in Christ, and the Holy Scripture told you, you are saved, safety, preserved, protected. Lahat yan na kay Jesus Christ. Mula sa pagkabata, alam mo na ang banal na kasulatan na may kapangyarihan magbigay sa inyo ng karunungan tungkol sa kaligtasan sa pamamagitan ng pananampalataya na kay Kristo Jesus. Sabihin niyo ulit, Holy Scripture. Holy Scripture. O, tingin po kayo, sabi ni Jesus, alam niyo, lagi dapat yan na-inculcate. Bakit si Pastor paulit-ulit? Kasi paulit-ulit nating nakakalimutan. Na dapat hindi natin kalilimutan. Sabi ng Luke 24:27, and beginning at Moses and all the prophets, that's the Scripture. Yan po yung kasulatan. At pinaliwanag sa kanila ni Jesus ang lahat ng sinasabi sa Scripture, sa kasulatan. So ano ho yung Scripture? Pakisabi nyo nga, Genesis to Malakay. Yun po ang Scripture.
Hindi po yung buong Bible scripture. Pati si Luke, nung nagsusulat, wala ho siyang ibang Bible kung hindi yung scripture. Genesis to Malakay. Si Jesus, ang nabuhay na magbuli, hindi ho siya humugot ng ibang libro at sinabi niya, ito ang sinasabi sa librong ito. Hindi, sinasabi niya, sa Genesis to Malakay. He expounded to them in all the scriptures the things concerning Christ. So, yung Biblia po, libro ni Jesus yan. Hindi mo yan libro. Hindi yan libro ni pastor, hindi libro ng simbahan, hindi libro ng mga relihiyon. Yung Biblia ay libro ni Kristo Jesus. Amen po ba? Ini-expose yan si Jesus. Para pag nakita mo si Jesus, maranasan mo, matanggap mo lahat ng merong si Jesus para sa iyo at para sa pamilya mo. Ganyan ho kahalaga yan. Kaya hindi ho tayo humihinto na sinasabi ko sa inyo, invite your family, invite your friends, invite anyone. Yan na lang ho ang gagawin ninyo. If you cannot share, sabihin nyo, punta ka sa Facebook namin o punta ka sa YouTube namin. Yan na lang ho ang gagawin ninyo. Hindi ho ako galit. Yan na lang. Amen. Kaya sabi dyan, beginning at Moses. Pag sinabi pong beginning at Moses, it refers to Genesis specifically. Beginning, ang ibig sabihin ng beginning, Genesis. The writer of the Genesis to Malakay, ay Genesis to Deuteronomy, si Moses. Kaya pag sinabi dyan, sabi ni Jesus, beginning at Moses, he refers to the book of Genesis. Okay? I-explain ko sa inyo. Kaya po, yung Bible po, very detailed. He can explain himself. Hindi ko kailangan i-explain ng pastor. Tinan niyo po, ha? At Moses, beginning at Moses, in Genesis, Jesus expounded concerning himself. Kaya yung buong Genesis chapter 1 hanggang matapos yan, it's all about Christ. Yung bida doon, si Christ, hindi yung creation. Amen ba? So ginamit yung salita, yung mga nakasulat doon, kasi yung mga tao na nandoon sa Ehipsyo, yun ang ginamit ni Moses para word para sa kanila. Genesis is the scripture for all the people in Egypt. So dapat alam niyo yon. Hindi lang basta-basta kinukuha natin. May sarili siyang kwento, may sarili siyang istorya, may sarili siyang background. Naintindihan niyo po ba? Sa verse 44, then he said to them, sabi ni Jesus, nabuhay na magbuli na si Jesus, then he said to them, these are the words that which I spoke to you while I was still with you, that all things must be fulfilled, which were written in, basa. Pag sinabi niyang the law of Moses, it refers to Exodus to Deuteronomy, right? Beginning at Moses, it refers to Genesis specifically. You see how accurate the Bible is? And the prophets and the Psalms, sabay-sabay, basa, malakas, 1, 2, 3. So, Genesis to Malakay is all about Christ. His death, His burial, His conception, His resurrection. Amen. Amen. Tingnan niyo po ito sa Genesis. Beginning at Moses, Genesis, right? Hindi ko kayo marinig. Amen. Gusto nyo, sa susunod na Sunday, Bob, dito ka, ikaw naman ha. Sabi ni Robert, Pastor ha, tinitira mo ako, titrahin talaga kita, Bob. Tingnan nyo. So, beginning at Moses, then Noah built an altar to the Lord and took of every clean animal. Pagkatapos po, lumubog yung buong mundo sa tubig, namatay ang lahat ng hindi sumakay sa arko. So yung arko, sino ho yun? Si Jesus. So pag wala ka sa arko, which is Christ, you're dead. So yung mga pamilya, mga kakilala natin, kaya ganun ho tayo ka-forceful to invite them. Kasi yung arko represents Christ. Represents the gospel. Yung judgment, hindi galing sa Diyos kasi ayaw nila sa Diyos, meron ng judgment. Yung namatay lahat doon, meron na hong prelude.
Meron na hong example. Dapat makarry na tayo dyan, maburden na tayo. Noah built an altar to the Lord. Pagkatapos po, nung lumutang na yung arko, ang nabuhay na lang yung mga dalawang pares na mga hayop, tsaka yung buong pamilya ni Noah. Tapos lahat, patay na. So that speaks, when people does not believe the gospel, when the time comes, balik ni Lord, lahat ng tao, tapos na. Anong pag-asa? It's the end. Tandaan nyo yan, ganyan kahalaga ang kaligtasan. O, tingin. So, lumabas na si Noah, kumuha siya ng mga animals. Sabi niya, then Noah built an altar to the Lord and took of every clean animal and every clean bird and offered. Galing po sa Hebrew word na ascend, to go up. Burnt offering on the altar. Tingnan niyo po, wala pang kautusan dyan. Pero mayroon ng burnt offering. Naiintindihan niyo? Wala pang law of Moses. So that signifies, even before the law was introduced, Christ, the resurrected Christ, is the one who paid all our sins. It's a form of thanksgiving ni Noah. Naligtas na sila ng arko, which is Christ. Death, burial, and resurrection. Bakit to death, burial, and resurrection? Ano ang gawa sa yung arko? Kahoy. Saan kinuha yung kahoy? So, anong gagawin sa kahoy? Sa puno? Papatayin mo yun, di ba? Pagpatay na, para bigyan mo ng buhay, gawin mong arko. That's the gospel. The law of Moses, or beginning at Moses, concerning. So he's the types, he's the shadows. Amen ba? So, tingnan nyo po, ascend, go up, ang ibig sabihin niyan, resurrection, burnt offerings on the altar. 21. And the Lord smelled, and the Lord smelled a soothing aroma. Then the Lord said in his heart, I will never again curse the ground for man's sake. Although the imagination of man's heart is evil from his youth, God will again destroy every living things as I have done. Tingin for explanation. God will never destroy any living thing. Hindi siya nagdi-destroy. He's not the author of destruction. He's not the author of death. So, nag-a-assume si Moses na yung Diyos yun. Hindi, yung Diyos, yung ark. Pinaliwanag ni Jesus, nung dumating si Jesus, sabi ng John chapter 10, I came to give you destruction, life. I came to give you life and have it more abundantly. Jesus is the God in person. Pinakita niya, ano ba yung Diyos? Yung Diyos ba nagbibigay ng sakit? No. Yung Diyos ba pumapatay? No. Yung Diyos ba nagbibigay ng aksidente? No. Well, who's the one doing this? It's the devil. Kinorek ni Jesus. So the Lord is not cursing anyone. The Lord is not the author of evil. The Lord is not destroying anyone. Assumption ni Moses ganon. Pero sino ang magko-correct kay Moses? Si Jesus. So ang trabaho lang ni Jesus doon is to save them. Tandaan niyo po yan. So that's Genesis. Tingnan niyo po, Genesis again, 22 verse 1 to 8, 13 to 17. Tingin po kayo, ganyan po kadetalyado ang kaligtasan. Hindi ko kayo pupunta sa church, tapos pipikit kayo dyan. Tapusin namin natin yan. O kaya mahilig kayo sa music. Tanong kayo, wala naman kayong hilig sa music. Basta pumunta lang kayo para sabihin nyo lang, magsimba kayo. Kaya kahit late kayo, dadating kayo, tapos victory na, tuwan-tuwan na kayo sa victory, tapos uwi na kayo. Wala kayong naintindihan. Tapos sasabihin nyo, born again ka ba? Oo naman. Born again ka ba? Oo naman. Pastor ko nga si Pastor Nestor. Nakakahiya. Nakakahiya yung pastor. Ibig sabihin, wala kayong natutunan. Pag tinanong kayo, ano ba yung ano? Hindi, born again ako eh. Naintindihan niya ba? Huwag niyo ako ipapahiya. Pag kayo tinanong born again kayo,
Sinong pastor nyo? Pastor Nestor. Anong natutunan nyo? Si Jesus. Ang kanyang. Mula. Hindi yung... Genesis, right? Wala pang law. Now it came to pass, after these things, that God tested Abraham and said to him, Abraham, here, sa original, here I. Wala pong I am. Wala pong am. Kasi exclusive lang kay Lord yung am eh. Sa original, here I. Andito po ako. Then he said, take now your son, your only son Isaac, whom you love, and go to the land of Moriah. Yung Moriah po, yun po yung Calvary. Sa present. Kunin mo yung anak mo, yung nag-iisang anak mo, oops, ilan po ang anak ni Abraham dyan? 2. Yung panganay si Ishmael. Yung pangalawa si Isaac. Si Ismael, pinanganak by effort, by the law. Kasi hindi nakapaghintay sa pangako ng Diyos. Tinabihan yung maid servant ni Sarah. So, nabuntis. Nagkaroon ng Ismael. Tapos, nung 100 years old na si Abraham at 90 years old na si Sarah, para makita niya na yung Diyos, pag nangako, gagawin niya. So, imposible na magka-baby. Nagka-baby sila. So, by grace, nagka-baby sila. Parang sinasabi ng Diyos, kita niyo ho, pag namimili tayo, pababayaan tayo ng Diyos. Pero yung pangako ng Diyos, ipupulpil niya pa rin. Kaya sabi mo, ayoko magpagamit sa Diyos. Wala kang magagawa. Pagdating doon, gagamitin ka talaga. Sa ayaw mo sa hindi. Anong gusto mo? Ngayon na o doon pa? Patagalan pa? Tahimik si Dexter. Tahimik siya. O, tinan niyo po. Whom you love, to the land of Moriah. So, yung kwento na yan, ang kwento ni Jesus yan, ginagamit lang yung storya ni Abraham. Kasi yung sino lang ho, nagkaisa-isang anak ng Diyos, si Lord Jesus. Si Abraham, 2 anak. So it's the story of Jesus. And offer him, tingin po kayo, Allah ascend to go up. Kasi yung, pag yung hayop, kukunin mo, alagaan mo, papatayin mo, pag sinunog mo yan, patay na, sinunog mo, tapos magre-resurrect. Naintindihan niyo ba yan? Wow! It's all there. Sinabi na ni Jesus eh. There as a burnt offerings on one of the mountains of which I shall tell you. Verse 3. So Abraham rose early in the morning, saddled his donkey, took 2 of his young men with him, and Isaac his son. He split the wood for the burnt offering and arose and went to the place of which God had told him. Then on the 3rd day, Abraham, you see 3rd day? What is 3rd day? I told you. Wala pong nasulat dyan that will not refer to Christ. Lifted his eyes and saw the place afar off, and Abraham said to his young men, stay here with the donkey. The lad and I will go yonder and worship, and we will come back to you. So sasamba sila. What is worship? Worship is believing on the gospel. Yan po ang pagsamba. Hindi yung kumakanta ka, pagtaas ng kamay. Eh paano? Hindi naman kayo pumupunta ng maaga. Hindi rin kayo tumataas ng kamay. Hindi na kayo sumasamba. Hindi makatingin si Joshua. Pastor ha? Attend ko lang, ginaganyan mo na ako. Kasi love kita. Love mo ako, bakdo, love kita. Amen ba? Naintindahan nyo? Hindi po ako galit. Kailangan ko i-explain. So we will come back to you. So Abraham took the wood of the burnt offerings. So what is the wood? It's the cross. Right? And laid on Isaac his son. So, ito si Isaac, may dalang kahoy. Umakyat sa bundok. Who's the picture that? Sino yung picture niyan? Si Jesus. Sabi ni Jesus, beginning at Moses and the prophets concerning, yes. Pag hindi mo nakita si Jesus yan, hindi ka nagbasa. So, Abraham took the wood of the burnt offering and laid it on Isaac his son, and he took the fire in his hand and a knife, and the two of them went together. Verse 7, but Isaac spoke to Abraham his father and said, my father. And he said, here I am, my son. Then he said, look, the fire. Sabi ni Isaac, Daddy, eto na ho yung kahoy. Eto na ho yung apoy.
Nasaan yung lamb for a burnt offering? Tingin po kayo sa akin. You see, may lamb na po sa Genesis. Wala pang kasalanan dyan. Wala pang batas dyan. Sabi niya, Tay, eto na ho yung apoy. Eto na ho yung kahoy. Para sa, Tay, eto na yung judgment. Eto na yung kahoy. Nasaan na yung lamb para sunugin? And Abraham said, My son, basa, yung kulay dilaw. God will provide for himself the lamb. Basa ulit. God will provide for himself the lamb. Ang ibig sabihin, sabi dyan, sa original, God will provide Himself. Talang. Daddy, eto na yung fire. Eto na yung kahoy. Nasa na po yung isa-sacrifice? Anak, yung Diyos mismo ipoprovide niya yung sarili niya. Pambihira. You see that? For a burnt offering. So the two of them went together. Tingnan niyo po. So si Isaac, hindi yung offering. Hindi siya yung offering. Take your son, your only son. Kaya sa loob ng church, sasabihin, kapatid, tingnan niyo po, pag hindi nakita si Jesus, ganito ang istorya sa ending. Kaya mga kapatid, kung kayo po ay may mga Isaac, ibig sabihin yung mga kasalanang tinatago, mga paboritong kasalanan, you see, mali na yung interpretation. If you interpret the scripture wrongfully, the people will be condemned, the people nasa darkness. Mali na. Kaya maraming umatin sa atin, umatin sa ibang church, sabi nila, bakit iba? Yung tinuturo niya sa inyo dito sa amin. Kasi dito si Jesus tinuturo natin eh. Doon, hindi ko alam. Ayaw kong maghusga, aatin nga ako para makita ko rin. Alright? Who's the lamb? Who's the burnt offering? God Himself! Yan ang problema, pag puro basa lang ng basa, hindi inaalam yung kwento, hindi inaalam yung background. O, tingin. Then Abraham lifted his eyes, looked, and there behind him was a ram caught in a thicket by its horns. So Abraham went and took the ram and offered Allah. Ascend, go up for a burnt offering instead of Isaac. Wow, beautiful. So kung meron kayong Isaac, iuwi nyo na. Hindi ko yan gagalawin. Uwi nyo na. Bahala kayo sa mga Isaac nyo. Tapos ini-interpret yung Isaac, mga kasalanan. Hindi ko tao yan eh. 14. And Abraham called the name of the place, the Lord will provide, as it is said to this day. In the mount of the Lord, it shall be provided. So the Lord will provide. Sa sa Hebrew, ano sa Hebrew niyan? Jehovah Jireh. Hindi ho pera. Ano problema mo, kapatid? Dami kong utang. Kapatid, tandaan mo, the Lord. So, ginamit mo, out of context, at sinabi mo dun sa tao, ipoprovide ni Lord yung pambayad ng utang mo. O, ininterpret mo ng mali yung Bible. So, anong context? For worship and for forgiveness of sin, Jesus Himself is the provision. That's why Jesus is Jehovah Jireh for our worship and forgiveness of sin. Do you understand now? Huwag kang gagamit ng pera, puro pera. Hindi mo makikita na yung Diyos nagbibigay ng pera. Basahin mo yung Genesis to Malakay hanggang Revelation. Walang pera-pera dyan. Pagpupunta na lang, lagi ng, Panginoon! Ang Panginoon! The Lord will provide. Nangangailangan ka ba ng pantubos ng sasakyan? The Lord will provide. Tumatalon-talon pa dito. Ikaw naman, pag yun, nag-provide, naniwala ka. Hindi si Lord ang nag-provide. Sino? Oh, maliligaw ka na. Maliligaw ka na talaga. Kaya very delicate po ang Bible, ho. Tingin. And said,
By myself I have sworn. You see the context? You see the context? So God promised and sworn that He is the provider. Of what? Of worship. And of course, forgiveness of sin, for salvation. Sinabi ni Paul, the Holy Scripture, right? Kaya pag pinagsama mo yon, makikita mo what's the message. For your deliverance, for you to be wise, for salvation. That is faith in His death, burial, and resurrection. Isang kwento lang. Pag dugtug-dugtungin mo lang, huwag kang gagawa ng kwento. Kasi ulit, sinabi ko doon sa Friday, pag gumawa ka ng kwento, hindi kwento ni Jesus, pag kinuha mo yung Bible, ikaw ay isang kwentong barbero o kwentong kutsero. O tingin, says the Lord, because you have done this thing, you have not withheld your son, your only son. So sa isip ng Diyos, I did not withheld my son, my only son. For God so loved the world that He gave His only begotten Son, that whosoever believe on Him should not perish, but have everlasting life. That's important, it is. Blessing, I will bless you, and multiplying, I will multiply you. Your descendant as the stars of the heaven, and as the sun which is on the seashore, and your descendants shall possess the gate of their enemies. So in blessing you for the forgiveness of sin, and blessing you for worshiping God, God then will bless you more. In Christ Jesus. Naintindihan niyo po ba? So that's Genesis. Beginning at Moses, meaning Genesis. Tingnan niyo po ito. Bakit ganun ka-importante yon? Now to Abraham and his seed were the promises made. He does not say, and to seeds as of many, but, basa. And to your seed. Who is Christ. Hindi sa maraming descendants, si Jesus lang. Pati yung Isaac, si Jesus yung nandoon sa isip ng Diyos. Verse 17, this say, and this I say, that the law which was 430 years later. O, tingin. So, sa panahon ni Abraham, wala pa yung law. After 430 years, bang! Exodus, Leviticus, Numbers, Deuteronomy, inintroduce yung kautusan. You must understand that. Lahat ho tayo, dapat naiintindihan yan ho. Hindi lang ho si pastor. Cannot! Hindi pwedeng pabaliwalain yung covenant na kinonfirm before by God in Christ. Saan? Covenant dito kay Abraham. That it should make the promise of no effect. I have sworn, right? I promise. Tingin po kayo, pag nagpa-promise tayo, si Lord nag-promise, wala siyang makitang, di ba tayo, itaga mo sa bato, pinapangako ko, sa Jesus explosion, aatin ako. Wala ka. Hindi ka nag-promise. Useless. Tumaga ka pa sa bato. Ganyan tayo dito sa mga Pilipino, taga mo sa bato, pare. Walang saulian. Kahit anong mangyari sa atin, nag-away na ng konti, nagsaulian ng kandila. Pero si Lord, He promised to Himself. Kasi walang greater na pwedeng magpromisan eh. I promised to Himself. Right? For if the inheritance is of the law, it's no longer a promise. But God gave it to Abraham by a promise of He will provide. Jehovah Jireh. Naintindihan niyo po ba? Where God made the promise. Genesis 22, right? In blessing, because binigay ko ang kaisa-isang anak. Ako ang nag-provide. Siya ang the resurrected Christ. Kaya on that, I will bless you. Wow! Beautiful, right? Beautiful, right? Sabi ni Paul, on that, you will be preserved. On that,
you will have deliverance. On that, you dwell in safety. Bang! Grabe. And Jesus fulfilled it. And your safety, your deliverance, your protection lives inside you. So that's why no weapon that is formed against you will prosper. Walang demonyo, demonyito, demonyita, aswang, vampira, mangkukulam ang makakaya. Panaig sa'yo. Amen. Kaya ang mga Kristiyano, wag kang pagkat walang sa taong. Kaya para hindi ka maging, you must know Jesus in the Scripture. You understand that? Are you with me? Wow, beautiful, right? So before the law, grace was already given. Gospel is already there. The death, burial, and resurrection is already there. Because Christ was killed before the foundation of, the Lamb was slain before Genesis to Malachi. Genesis to Revelation. Naintindihan niyo po ba? You see that? Kinonfirm ng Holy Spirit when Paul is writing this. Ano ang book ni Paul nung sinusulat niya yan? Genesis. Dahil wala pang Galatians, right? Lahat yan may magkakadugtong-dugtong yan. Hindi mo pwedeng paghiwalayin yan. Paano mo i-explain yan kung hindi mo nabasa doon sa Genesis yan? How can you explain that? Naintindihan nyo ba? O, tingnan nyo po. Ito, sabi ng John 3:13-15. Sabi ni John, no one has ascended. Anabaino. Sabihin nyo. Anabaino. Pareho ng Allah. Sa Greek, sa Hebrew, Allah. Sa Greek, anabaino. Bakit o, pastor, lagi ka nag-Greek, lagi ka nag-Hebrew? Kasi po, yung Bible, may libo-libo na ho ang translation yan. Minsan nawawala na, minsan dinadagdagan ng translator. Nawawala na yung meaning. Kaya dapat punta ka sa original. Para kung meron ka hong 1,000 pesos, di mo na alam, pag sa dami-dami niyan, di mo alam kung ano ang peke. Kaya may pang-check, di ba? Pag sa bangko, sine-check yung pera mo, peke ba to? Hindi. So dapat alam mo yung original. Para pag may dumating na pekeng teaching, alam mo, peke. Pag pumunta ka sa isang church, alam mo, peke yung tinuturo ni pastor. Kasi alam mo yung original. So, huwag kayong mawawala, huwag kayong maalis. The gospel of Christ is the gospel of grace. It's the same. Kaya lang maraming tao, kinuha lang ng ganun-ganun, hindi tinuha sa dita-detalye ng scripture. O, tingin. No one has ascended. Anabaino. Ibig sabihin, ascend, go up. Same with the Allah. Right? So, no one has ascended to heaven but he who came down from heaven. That is the Son of Man who is in heaven. Who's that? Correct. Walang pupunta, babalik sa langit. Kundi yung siya na nanggaling sa langit. Sapagkat siya ay nasa langit. So, paano siya bumalik sa langit? Siya ay nasa langit, bumaba mula sa langit, at bumalik sa langit. Paano siya bumaba? Bumaba para mamatay sa ating kasalanan, bumalik as resurrected Christ. That's resurrection. You understand that? And as Moses lifted up the serpent in the wilderness, even so must the Son of Man be lifted up. It's also resurrection. Beautiful. Grabe. Tapos, yung 14 sa Numbers 21. Yung mga tao na mamatay na, tinutukan ng ahas, nagkakamatayan na sila, mga reklamador kasi. Buti ngayon, wala nang ganun. Yung mga nagre-reklamo, hindi kayo namamatay. Pasalamat talaga kay Jesus. Ngayon, noon, reklamo lang, patay. Angal, patay. Dito,
Puro angal, puro reklamo. Buti kayo, walang namamatay. Salamat kayo kay Jesus talaga. Salamat talaga kay Jesus. Kundi patay. Walang tao dito. Nakita mo yun, Kuya Rico? Ganun kabait yung Diyos. Oh. Because of Christ's resurrection, that's the message there. That whoever believes in Him should not perish. Galing sa Greek word na apollomi. Should not be lost. Should not be ruined. Hindi mapahamak. Hindi maligaw. Hindi mawasak. Ulit. Because of Christ's death, burial, and resurrection, which we call the gospel of grace, on the scripture. Pag sino mang maniwala dyan, hindi maliligaw, hindi mawawasak. Sino man nanampalataya sa Panginoong Hesus, kita nyo, masarap po. Sino mang nanampalataya sa Panginoong Hesus, pero what's the basis of your faith? What is the basis of your faith? Based on, ang galing mo. Now you know. Kaya, kapatid, manampalataya lang sa Panginoon, maliligtas ka. Tama. Kaya lang mabuhay yung, saan nakasandig yung, saan nakasandig yung pananampalataya kay Jesus? Pag hindi mo in-expose na ganyan. Tapos yan, should not. Ibig sabihin ng should not, will never be, ever, never. O, pag nampalataya sa Panginoong Jesus, bakit ganito yung ano ko? Mabuhay na mabuhay ka eh. Hindi mo, kasi wala kang foundation. Pag dumating yung ganito, sige na, bahala na. Wala eh. Naintindihan niyo po gano'ng ka-importante yan? Brother Romy, ang aming pinagpipitagan ng kapatid, mahal na mahal ka po namin, ho. Amen. Whoever believes on the gospel of Christ, the gospel of grace, should never be ruined, never be lost. But now, you already have eternal life. Hindi ka maghihintay ng buhay na walang hanggan. Yung buhay na walang hanggan ang katirada sa iyo. Ang hihintayin mo na lang na buhay na walang hanggan in the future, pag pinalitan na itong katawan na ito ng isang immortality. From mortality to immortality. From corruption to incorruption. Eternal life na soul, body. Amen. No more death. The last enemy to be destroyed is death. So no more death. Tingin po kayo, as you are realizing that, isipin niyo po yung mga kaibigan niyo, mahal niyo sa buhay. Ang gagawin lang po dyan, imbitahin niyo sila, or you share, and they will believe. Kaya po sinasabi ko mag-effort ho kayo. Hindi pwede, maliligtas din sila, pastor. Hindi pwede yun. Walang ganon. Wala pong ganon. Oh, look. John 20:17. So nakita niyo po yung lahat ng base nila sa scripture. John 20:17, Jesus said to her, "Do not cling to me." Hahawakan sana ho siya ni Mary Magdalene, di ba? Sabi niya, "Do not cling to me, for I have not yet," basa, "ascended, anabino to my Father, but go to my brethren and say to them, I am anabino to my Father and your Father, and to my God and your God." Ascension. So kasama ho yun. Resurrection, ascension. Naintindihan niyo ba? Bakit siya nag-resurrect? Sabi ng Romans 4:25, Jesus was delivered to death for our sins and was risen for our justification. Kaya siya nabuhay na magmuli. Para ideklara tayong pinatawad. Pinawalang sala.
Are you hearing me, church? Tingnan niyo po ito, Mark 4:30 to 32. Jesus said, "To what shall we liken the kingdom of God?" Saan pa natin maihahambing ang kaharian ng Diyos? O saan natin maihahambing ang paghahari ng Diyos? Saan natin maihahambing ang gospel of Christ? Saan natin maihahambing ang gospel of grace? Anong talinghaga gagamitin natin upang mailarawan ito? Tanong ni Jesus. Si Jesus ang nagtanong, "What shall we liken the kingdom of God, or with what parable shall we picture it?" Are you ready? It is like a mustard seed. Katulad nito ay butil ng... Ang gospel daw, yung paghahari ng Diyos ay katulad ng isang mustasa. Siyang pinakamaliit sa lahat ng binhi. Pag kinuha mo yung buto yan, apakaliit. Pag tinanim mo yan, so yung mustasa, referring to Christ, yung buto, the seed, the seed, the seed. Anong gagawin mo sa buto para dumami? Patay. Pag bumunga, tumubo, resurrection. Isipin mo, ginagamit ni Jesus yung mga parable na yan kasi yung mga kausap niya, kaya gumagamit siya ng ordinary, ng farming, ng fishing, kasi yung mga kausap, maliliit, medyo mahina yung pag-iintindi. So, kailangan gamitan mo ng sample para abutin mo yung pag-iisip nila. O, tingin. Tingin po. Stop. But when it is sown, basa, it's grown up, anabaino, pag ito ay nilibing at mabuhay na magmuli, it will becomes greater than all herbs and shoots out large branches so that the birds of the air may rest under its shade. Wow! That's resurrection. Naintindihan niyo po ba? Na yung Diyos nagkatawang tao para mamatay, sown, and resurrect. Anabaino. That's, you liken the kingdom of God. Hallelujah. Tingnan niyo po sa Acts chapter 2:29. Mahabang verses para lalo kayong tumalino kay Jesus. Mga kapatid, hayaan ninyo akong magsalita ng malaya patungkol sa atin dakilang ninunong si David. Siya ay namatay at inilibing. Hanggang sa araw na ito, ang kanyang libingan ay narito sa atin. Sabi ni Peter, mga kapatid, naalala niyo si Haring David, ninuno natin, namatay na siya, nilibing siya. Nandito, kasama natin, nakikita natin yung kanyang libingan o kanyang nicho. Siya nga ay isang propeta at alam niya ang sinumpang pangako ng Diyos sa kanila. Pinangako sa kanya na mula sa bunga ng kanyang katawan, ayon sa laman ay titindig niya ang Mesayas upang iluklok sa kanyang trono. Mula sa lahi niya, lalabas ang isang Mesayas, referring to Christ. Kaya pag tinrace mo si Jesus, mula siya sa lahi ni David. Verse 31, dahil nakita na niya ito ng una pa. Kaya si David, kahit hari, meron siyang prophets, for sure na sinasabi niya, pinoprophesy niya, isa sa kanyang magiging anak ay ang Mesayas, galing sa kanya. Dahil nakita na niya ito nung una pa kaya, nagsalita siya patungkol sa pagkabuhay na muli ng Mesayas. You see, tingin, sa panahon ni David, he's prophesying that Christ, the Messiah, will rose again from the dead. Sinabi niya na ang kanyang kaluluwa hindi pinabayaan sa Hades, sinakita ng kabulukan ng kanyang katawan. Ang Jesus na ito ay muling binuhay ng Diyos at kaming lahat ay mga saksi. Siya ay itinaas upang mapasa ka ng kamay ng Diyos sa pagtanggap niya mula sa Ama ng pangako ng banal na Espiritu. Ito na ngayon ay inyong nakikita at narinig ay kanyang ibinuhos. Ito ay sapagkat si David nga ay hindi umakyat. Sino ang hindi umakyat hindi nag-resurrect? Si David hindi. Sino nag-resurrect? Pang! Hindi umakyat sa langit, ngunit siya ang nagsabi. Sinabi ng Panginoon, ako yung nag-resurrect. Sa aking Panginoon, maupo ka sa kanang bahagi ko. Maupo ka riyan hanggang saang mga kaaway mo ay mailagay ko sa ilalim ng iyong mga paa, tulad ng isang tugtungan. Tingin,
Hindi sinabi, si David namatay, andiyan yung libingan. Si David hindi nag-resurrect. Pero si Jesus, mula sa lahi ni David, nilibing, namatay, pagkatapos sa 3 araw, na buhay nagmuli at nag-resurrect, umupo sa kanan ng Ama, at hanggang sa lahat ng kaaway niya, ay mailagay sa ilalim ng kanyang mga paa. Amen. Alamin nga, ngang may katiyakan ng lahat ng sambahayan ng Israel na ginawa ng Diyos itong si Jesus na inyong pinako sa krus, Panginoon at Mesayas. Naintindihan niyo po ba? That's the story of the Bible. Do not make story. Maraming pastor, daming alam na kwento. Alam niyo po kung ilang libro to? 66. Pambihira. Hindi ka magsasawa para ikwento yan. Ang story yan, si Christ. You want more? Oh, 1 Corinthians 2, verse 9 to 10. O, tingin. But as it is written, eye has not seen, nor ear heard, nor, basa, have entered, anabaino, ascend, go up, into the heart of man, the things which God has prepared for those who love Him. Tingin po kayo, hindi pumasok, itong resurrection revelation na to, hindi pumasok sa isip ng tao. Wala pang eye has not seen nor ear heard. In the heart of man, the things which God has prepared for those who love Him. What is the things God has prepared for those who love Him? The death, burial, resurrection, right? Salvation through Christ. Faith in Christ. O, tingin. But God has revealed them to us through His Spirit. Two meaning, the revelation of the death, burial, and resurrection of Christ will not enter to you by any man, by any form, by any process. It will be revealed to you by His Spirit through the Scripture. Wala akong special. Ay, may revelation ako. Talaga pa? Saan? Pakita mo sa akin sa Scripture. Then I will believe. Pag yan, sarili mo lang revelation, kukorek kita. Sasabihin ko sa'yo, mali yung... Magagalit ka sa akin, pero mas masarap na magalit ka sa dahil kinorek kita, kaysa hindi ka nagalit at nagpatuloy ka sa mali. Kaya ko nang i-absorb yung galit mo. Kahit na hindi mo na ako i-recognize, okay lang yun sa akin. Basta ma-correct kita kay Jesus. Ayoko kitang magpatuloy sa mali. Naintindihan niyo? Kaya walang extra. Na vision ko. Nanaginip ako. Wow, very good Nakita ko si Lord. Talaga ba? Sabi ng Bible, wala pang nakakita kay Lord. Tapos ikaw nakita mo, grabe ka, sasambahin na kita, nakita mo pala si Lord. Do you see that? This revelation of resurrection does not enter, or resurrection, go up, will never enter to any heart of a man, except revealed to us by His Spirit. For the Spirit searches all things, the deep things of God in the Scripture. Amen. Gusto nyo pa? O, tinan nyo po ito ulit. Binayahi ko na kayo from Genesis hanggang Ephesians. Sabi dyan, but to each one of us, grace was given. Sabihin nyo, given na ba? Binigay na ba yung grace? Binigay na ba yung gospel? O, to each one of us, grace was given. Huwag nyo sasabihin, Lord, bigyan mo pa ako ng maraming. Given. Lord, marami pang pagpapatawad. Given. Right? According to the measure of Christ's gift. Verse 8. Therefore, He says, when He ascended anabaino on high, He led captivity captive and gave gifts to man. Nung nabuhay na magbuli si Jesus, lahat ng nandoon sa hell, sa death,
place of death ng mga namatay noon, He led him out. They led them out. Tapos yung mga buhay ngayon, He gave gifts. Naintindihan nyo? Who gave gifts? Kaya nga, introduction dito, to each of one, as grace was given according to the measure of Christ's gifts. Verse 8, therefore He says, when Christ resurrected and ascended. Verse 9, now, this is He ascended, anabino. What does this mean? That He also first descended into the lower parts of the earth? He who descended is also the one who ascended. Again, anabino. Far above all the heavens, that He might fill all things. Kaya po nung si Jesus ay nabuhay na magbuli, binigay yung banal na Espiritu sa atin. Si Jesus na resurrected by the Holy Spirit lives inside us. Kaya nasa ilalim natin ang lahat ng kapangyarihan ng demonyo, sakit, karamdaman, nasa iyong mga paa. Ang isa na lang huling kalaban, kamatayan. Pero everything was put under the feet of the church. Naintindihan niyo ba? Hindi mo alam na you're the most dangerous human in this world. Yung trono ng Diyos hindi na nandoon. Nasaan na ang trono ng Diyos? Ikaw na yung trono ng Diyos. Kaya sabi doon sa Mark 16, magpapalayas kayo ng mga demonyo. Ano man ang hawakan ninyo, makainom man kayo ng lason, kulam-kulamin man kayo, hindi kayo maano. Naintindihan ninyo? Kapag alam niyo yun, kaya pag may kumukulam, hindi ka nga pwedeng kulamin eh. Hindi ka rin pwedeng lasunin. Kahit lasunin ka, hindi ka mamamatay sa lason. Hindi mo alam, nilagyan ng anong tawag doon? Acid. Muriatic acid yung ininom mo. May galit sa'yo. Nainom mo. Hindi kang mamatay. Remember salvation, deliverance, preservation. At hindi ka mamatay kasi nga hindi mangyayari sa iyon. Gagawin niya pa lang, hindi niya na magawa. Naintindihan niyo? Magkasama kami ng asawa ng uncle ko kasi matanda na sila. Inano ko sila, dinala ko sila sa mga hot spring. Yung auntie ko, napakagaling na mangkukulam. Sabi nung gabi na, siguro inaano niya ako, nagsalita after nung event. Grabe itong si Buboy. Buboy ang palayaw ko eh. Grabe itong Buboy na to. Hindi ko anong meron to? Hindi ho ako, the one who lives in me. You don't know what you have. Hindi niyo ba alam ng katawan niyo, katawan ng Diyos, templo ng Diyos, yung Diyos nakatira sa inyo. O, kung yung Diyos nakatira sa inyo, eto ang demonyo, kaya kayong basagin? Kaya kayong wasakin? Of course no. Kung alam mo. Kaya you will know the truth will set you free. You must know that. Kaso hindi mo alam, kaya tinatanggap mo na lang lahat. Ano ba yan? Ganyan talaga, malas ang buhay. Talaga, malas talaga buhay. O ano nangyari? Aksidente. Kasi, gaganto-ganto. Ganon talaga eh. Wala, tinatanggap mo na lahat eh. Hindi. Pag lumabas ka sa bahay mo, sasabihin mo, pupunta kami ng Ilocos ngayon. Lahat ng demonyo na wawasak sa amin, pinapalayas ko kayo lahat. Lahat ng dadaanan namin, libre, safe, walang aksidente. Sinasabi mo na agad. Naintindihan niyo ba? Nakita niyo may simptomos yung anak niyo. Sakit. Wala kang karapatan sa anak ko. Lumayas ka. Layas mo yung anak mo. Dinideklara ko kay Kristo Jesus na nabuhay na magmuli, magaling na anak ko. Wala.
may sakit. Dali na natin. Wala tayong pera. Kay Aling Puring na lang. Okay, tawas, tawas. Patay. Pagdating kay Aling Puring, tatawasin. Tapos sasabihin mo, doon kay Mang Enteng. Anong gagawin? Lalagyan ng mertayulet na may sinulid, lalagay sa ulo ng mga sanggol. Kaya pagdating sa church, noon, ang dami ko, nandun pa tayo sa tanong, may dala-dala mga baby. Pastor, morning pastor. Oh, ang ganda naman. Ano ba na yan? May pula, may sinulid. Bakit daw? Para kontra usog. Pero yung nanay mukhang inusog na. Amen po ba? Far above all the heavens and He might fill all things. Verse 11, and He Himself gave some to be apostles, right? He ascended so He can give gifts sa church given by grace. Apostles, teachers, prophet, evangelists, pastors, right? Who gave that? The ascended Christ. Amen. Matatapos na po. Kung tagal mo, pastor, talagang ganun. Pag gusto mo maintindihan yung scripture, you have time. Okay. Gaano kahalaga yung resurrection? Tingin, gaano kahalaga? Gaano kahalaga yung death, burial, and resurrection? Sabi dyan, dito na po ako matatapos. Mga kapatid, ngayon pinapaalala ko sa inyo ang magandang balitang pinangaral ko sa inyo. The gospel of Christ, the gospel of grace. His death, burial, and resurrection according to the scripture. Iyang magandang balitang inyong tinanggap ay naging saligan ng inyong pananampalataya. Ibig sabihin, yan talaga ang pundasyon ng pananampalataya nyo. Yang mabunting balita na yan, yang gospel na yan, based on the gospel, based on the scripture, yan ang saligan ng inyong pananampalataya. Naligtas kayo sa pamamagitan nito. So ano magliligtas? Pagpapakabait o yung gospel? Ano yung magliligtas? Kasi marami kayong ginawang mabuti o yung gospel? Gospel. So walang morality dyan. Hindi ka moral o immoral. Basta nanampalataya ka kay Jesus, ligtas ka. Amen. Naintindihan niyo po ba? It's not about your morality. It's not about your good manners and right conduct. That's why you believe and then you say, no. It's all about Christ. Period. Naligtas kayo sa pamamagitan nito kung matatag ninyong pinanghahawakan ng salitang pinangaral ko sa inyo. Maliban na lamang kung walang kabuluhan ang inyong pagsasampalataya. Tingin, ibig sabihin ng walang kabuluhan, hindi nyo alam ano ba ang base ng kaligtasan ninyo. Ano ba yung gospel of Christ na yan? Wala, basta pinis lang ng amin, pastor namin eh. Lagi nga kami nagdidikla, Jesus is Lord! Alam namin, ligtas na kami. Hindi. Pag walang basihan, Christian kuno kayo, magiging Christian kuno. Maliban na lang kung walang kabuluhan ang inyong pananampalataya. Mawawala ng kabuluhan yan pag hindi nyo alam ano ang basihan ng pananampalataya ninyo. Ano itong gospel of Christ na to? Kaya malinaw, sinasabi ni Paul, according, ayon sa kasulatan. Amen. Tingin, ayon sa kasulatan, revealed by the Holy Spirit. Who is that? Is Christ, death, burial, and resurrection. What is that? The gospel of Christ, the gospel of grace. Amen ba? Amen. Pwede ba akong makarinig na amen? Amen. Dahil sa oras, talunan ko na lang. Paulit-ulit, paalala ko sa inyo. Kung si Kristo hindi muling binuhay, ibig sabihin, kung hindi dahil sa gospel of Christ, sa gospel of grace, walang kabuluhan ang preaching ni Pastor Nestor. At wala ring katuturan yung pananampalataya niyo. Naintindihan niyo? Ano yung Kristo yung muling binuhay? The gospel, right? Anabaino? Ala? Sa Hebrew? Sa Greek? Anabaino? Kung hindi dito, according to the scripture, revealed by the Holy Spirit, kung hindi sa gospel, walang kabuluhan ang pangangaral ko. Nagsasaya lang tayo ng pera, nagsasaya lang tayo ng oras.
wala ring katuturan ng pananampalataya nyo. Kung hindi muling binuhay ang mga patay, ibig sabihin, hindi rin muling binuhay si Kristo. Kung yung mga namatay nating mga mahal sa buhay na nanampalataya kay Kristo, kaya sinasabi ko sa inyo gano'ng kahalaga to. Kung nanampalataya sila, hindi naman pala binuhay si Jesus sa mga patay, wala sila, patay, mananatili silang patay. O tingin, matatapos na po ako habang ihip ng ihip si Winnie sa kanyang cellphone. O. At kung hindi sa gospel, at kung hindi muling binuhay, kayo'y nananatili pa sa inyong mga kasalanan. Walang katuturan ang inyong pananampalataya. Kaya sa gospel na ito, kayo naligtas, dito ang sandigan ninyo, maliban na lang, nananampalataya kayo ng baliwala. Ibig sabihin, hindi kayo sa gospel nakapundar. Yung Jesus nyo, yung grace nyo, hindi nakapundar sa death, burial, and resurrection, which the Holy Spirit revealed through the Scripture. Pag hindi nakabase dyan, Jesus lang yun, pataas-taas kamay, sacrifice lang. Walang katuturan ang inyong pananampalataya. Nananatili pa kayo sa kasalanan ninyo. You must know the gospel is the gospel of Christ's death, burial, and resurrection, because then you are justified. That's the gospel of grace. Tapos sabi niya, verse 18, hindi lamang yan, sabi ni Paul, lilitaw pa na ang lahat ng mga namatay na sumampalataya kay Kristo, mananatiling patay. Napahamak lahat sila. Kaya mahalaga, malinaw na malinaw, pinapaliwanag yan. Para kayo, pag uwi nyo, ayos na. Alam ko na. At sa inyo, pagkaharap nyo yung mga kapatid nyo, magulang nyo, isipin nyo, kailangan nila yan. Kaya, kayo, mananalangin kayo, gagawa kayong paraan, paano ko kaya sila madadala? Paano ko kaya sila... Kaya meron tayong Bible study, meron tayong discipleship, meron tayong Jesus Explosion. Lahat yan, ginawa natin ng paraan para ma-expose natin yung gospel. Kayo magre-respond lang. Kaya sabi ni Paul, hindi ko ikinahihiya ang mabuting balita. Hindi ko ikinakahiya ang death, burial, and resurrection ni Christ. Huwag niyo ikahiya. Kasi sapagkat yan lang ang kapangyarihan ng Diyos para iligtas yung mga mahal natin sa buhay. Wala nang iba. Wala nang iba. Kayo, naghihintay kayo. Yung mga nanay nyo, hinihintay nyo hanggang tumanda at mamatay. Akala sa langit sila pupunta. Ang linaw-linaw na sinasabi ng Bible, sinaniniwala kayo sa langit sila pupunta? Kasi born again kayo? Mali. Hindi ako galit. Nagpapaliwanag talaga ako. Huwag kayong masyadong presumptuous. Did they hear the gospel? Did they accept the gospel? Did they know the gospel according to the scripture? Sagot, no. So, huwag kayong mag-assume. Huwag kayong wag. Tapos pag nag-funeral service tayo, nandun tayo, si nanay, nasa langit na, sino? Ano ba palagay mo totoo? Tanong mo yung nanay mo ngayon, ligtas ba siya? Para malaman nyo, ligtas ho ba kayo? Sasabihin, oo. Bakit po? Tingnan nyo yung sagot. Pag yung sagot, tingin. Yung sagot, ayon sa nababasa natin, ligtas siya. Kahit hindi siya umatin dito. Pero pag hindi, panahon na para imbitahin nyo sila. Naintindihan nyo? Joshua, naintindihan mo? Jesus pa naman yung pangalan mo. Jesus, ang ibig sabihin ng Joshua. Oh, tingin. Oy, baka nag-ano kayo. Ano ko yan, ha? Apo ko yan sa pamangkin, pinsan. Pamangkin ko kasi pinsan ni... Oh. Verse 19. Ano, Monica, kaya pa? Sabi, sinisihi ko na si ano eh. Tagal ng pastor mo. Hindi, joke lang. O kayo magbasa. Verse 19. 1, 2, 3. Oh, period. Kita nyo? Context is, pag hindi sa death, burial, resurrection, hindi sa gospel, tayo ng pinakakuwawang tao sa mundong ito. Kung ang pag-asa lang natin dito, si Jesus dito lang,
Walang buhay na walang hanggan? Walang immortal body? Wala, tayo ang pinakakawawa. Ito yung sagot. Verse 20, sabay-sabay. Basa! Bang! Sa bundong ito, mamamatay tayo. Pero dahil kay Kristo tayo, mabubuhay tayo muli. Pag dumating si Kristo, buhay tayo. Papalitan itong katawan na to nang hindi na mamamatay at mabubuhay pang walang hanggang sa piling ni Jesus. Naintindihan nyo? That's how important it is. Ganyan ka-importante yan. Eh, malay nyo, may pag-akyat nyo doon sa spiritual realm, tatanungin ka ni Pedro, o bakit ka na dito, hindi ka makasagot? O kung may test doon, bago ka papasukin, bakit ka narito? Titingin ka doon, ikot-ikot ang mata mo. Bakit ka narito? Tatanungin ka ulit. Pastor ko po si Pastor Nestor. Oh, very good! Pastor mo si Pastor Nestor. Oh, ngayon, bakit ka narito? Hindi mo, very good. Hindi mo pa rin sinasagot yung tanong eh. Nag-church mo ako three times a year. Bakit ka narito? O, kata mo, hindi mo, ano? Eh, kung tanungin, o yung isa, may dumating si Jason, kahit patulog-tulog, nandyan yan, si Puyat. Pero nakikisuotan niya, o, bakit ka narito? Nananampalataya po ako kay Jesus, nagkatawang tao, namatay, dahil sa aking kasalanan, dinilibing, pagkatapos ng 3 araw, nabuhay na magmuli. Ang tawag po sa amin yan, ang pastor ko, si Pastor Nestor, Gospel of Christ, Gospel of Grace. Pasok! You see? Eh, kung may test na ganon. Tapos pangisi-ngisi ka dyan, antok ako eh. O, eh, tapos namatay ka mamaya. Ano sasabihin mo doon? Ano sasabihin mo doon? Bakit ka narito? Katolik po ako. Doon ka. Ba't ka narito? Ganito po ako. Doon ka. Kala nyo O, yung mga anak nyo, ganyan ba sasagot? Yung mga nanay nyo, mga tatay nyo. Sabihin na, pagyabangan pa si San Pedro, nagnunubi na po kami tuwing Biyernes. Tuwing mahal na araw, naglalakad kami mula Antipolo, pababa, papunta rito sa amin. Oh. Ano sasagot ni San Pedro? Tingin po kayo sa akin. Tapos na po ako. Ganyan kahalaga. Ngunit sa katunayan, si Kristo'y muling binuhay. Ngunit sa katunayan, si Kristo yung gospel of Christ, yung gospel of grace, according to the scripture. Ito ang katibayan na pag namatay ka, namatay ako, bubuhayin muli sa mga patay. Amen! Palakpakan natin si Lord. Hallelujah! Hallelujah! Lagpasan ko na ho yan para hindi na kayo madagdagan ng isipin pa. Amen! Oh, hallelujah! Manalangin ho tayo. Let's pray. Tayong lahat ay tumayo in respect sa Panginoong Jesus. We bless you, Lord. Purihin po natin siya. Taas po ang ating mga kamay. Hallelujah, Lord. Glory, glory. Purihin niyo siya sa mga panalangin sa banal na Espiritu. Purihin niyo siya sa mga salita ninyo. Sabihin ninyo, purihin ka. Purihin ka. Purihin ka. Magpakailanman. Oria baba 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 na sakyadaran. Yara baba 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 baba. Riandara sanggebe.
Oh, riya ba 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 ba. Hallelujah. Hallelujah. Kabanal-banal ang Diyos. Walang katulad mo. Let's sing the song. Kabanal-banal ang Diyos. Walang katulad mo. Lahat ng tuhod sa iyo ay luluhod. Lahat ng labing magsasabing ikaw lamang Jesus ang Panginoon. Sabihin natin kay Lord, kabanal-banal ang Diyos, walang katulad mo, lahat ng tuhod sa iyo ay luluhod. Lahat ng labing magsasabing ikaw lamang Jesus ang Panginoon. Sa huling pagkakataon, Orya bababanda rabahanga barabahande. Sika darab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 
Yaria Baba Sanda. Ikaw lamang, Jesus. Ikaw lamang. Ikaw lamang, Jesus. Ikaw lamang, Jesus. Ang Panginoon. Inuulit ko po, kung sino po gusto sa inyo na maipanalangin kayo, mabilis lang po, wala tayong oras, lumapit po kayo. Sinasabi nyo, Pastor, I want to be prayed for. Lapit po kayo, mabilis na mabilis. Wow! 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 Oh! Wow! Yung pamangking ko may tumor sa utak. Mabilis po. Kung feeling nyo, nangungusap ang Diyos, kailangan kayo idalangin, lapit po kayo sa harap. Kung meron kayong mga anak na kailangan idalangin, lapit po kayo sa harap. Lahat po nang nandiyan sa upuan, you can sit, relax. Samahan nyo kami sa panalangin. Horia Baba Kanda, last na tawag ko po ito. Meron sa inyo gusto ipanalangin kayo, lapit po kayo sa harap. Hallelujah. Oh, Yabasanda Rabasika Daramakan. In the name of Jesus, whatever your prayers today, it's answered. It's already answered. Lord, in Jesus' name, thank you for the fulfillment of your promises that you have established amongst them. Lord, dinideklara ko lang lahat ng merong ito sa kanila will come into fruition. It will materialize. Take it. Oh, Riyabasanda Rabasanga Baba 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 Baba. Take. Riyababa Baba 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 Sanga Dara. Yes. Yes, double. God is saying double. Yes, in Jesus' name I declare, health and healing is yours to enjoy. Enjoy it. Oh, Ria Baba Sanga Badanga Banda Rabakanda. The Lord is saying to you, I am your rest. I am your relaxation. I am your fulfillment, says the Lord. I am your peace, says the Lord. I am your peace. The peace
that transcend all understanding. Oriya masanga badanda. That pain, any pain in the part of your bodies, it's gone. It's gone. I rebuke it. Let all that pain be gone. In Jesus' name, in Jesus' name, in Jesus' name. Oh, Riyabasanda Rabakanda. Lord, in Jesus' name, together with that prayer, dinideklara namin ang kagalingan ng pamangkin ni Mel, that Rowena, that cancer in her body be diffused, be gone, out, in Jesus' name. Lord, blessing after blessing upon that woman or that lady, in Jesus' name, together with the anointing that Mel has, when she lay hands, will always confirm everything that we have in Christ. In Jesus' name. In Jesus' name. Oh, Riyabasanda Rab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 a. Sakadarabaganda. Lagi kong sinasabi sa iyo, sabi ng Panginoon, sabi ni Jesus sa iyo, Patrick, mahal na 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 mahal kita. Sabi ni Jesus, Patrick, mahal na mahal na mahal na mahal na mahal na mahal kita. Patrick, sabi ni Jesus, kahit ano pa, sino ka pa, ano pa nangyari, ano pa nagdaan, mahal na mahal na mahal na mahal na mahal kita. In Jesus' name, Lord, in Jesus, any oppression, I rebuke everything of it. I declare deliverance. I declare emancipation. This is the time I declare, so be it. In Jesus' name. In Jesus' name. Oh, Baba Sandara Baba Yes, God is saying, from now on, this mind is mine, says Jesus. This mind will take the fullness, detailed revelation of Christ. Yes, this mind will be full of the revelation of Christ. This mind will quick to understand, quick to see, quick to experience the revelation of Christ in the Scripture. In the name of Jesus, Bakanda, together with it, as you are performing it in your life, miracles, healing will just follow. Knowing Jesus, He is the author, perfecter of faith. Everything you need is in Christ. Lord, thank you. In Jesus' name, in Jesus' name. Amen. Oh, Reabasanda, Rabasondo, Robobobo, Bababa, Babanda, Rababandere, Bababanda, Rababanda. Yes, I am quickening your body. Yung katawan mo, mula ulo hanggang paa, labas at loob, is now quickening. It will be emancipated. It will experience the quickening of the Holy Ghost right now mula sa ulo hanggang paa. Oh, yasaka bada 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 rabababababadang. God is saying to you, Michelle, trust me, depend on me, just know me, understand me, and I'll take care. Your family needs me, your husband needs me, your children needs me, says Jesus. Same to both of you. Kailangan ako ng mga anak nyo. Kailangan ako ng buong pamilya nyo. Lord, salamat. Hayaan mo ang mag-explode ang kalakasan mo sa buong pagkatao ni Ate Helen at ni Michelle sa oras na ito. Horia baba 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 baba. Transfer the knowledge, transfer the strength upon them in Jesus' name. Kariyama sangga badadanda rabadanda rabanda banda rabanda.
together with the passion, Lord, to share you in Jesus' name. Health and healing exploding sa inyong buhay. Together with financial prosperity and blessing be known to you. In ideas, in concepts, lalo na sa iyo, Michelle, sa pangalan ni Jesus. Sa pangalan ni Jesus. In Jesus' name. Amen. Hallelujah. Lord, maraming salamat. Panginoong Jesus, Daddy God, to you all the more glory and honor. Lord, sa mga susunod na linggo, we are expecting every declaration of our mouth, every declaration that we prophesy, every declaration that we will utter in this place, especially in the life of GCC family. I am declaring all money, prosperity, Lord, big, mapunta sa mga buhay ng bawat Gospel of Christ Church sa pangalan ni Jesus. I command material blessings, Lord, in the name of Jesus to overflow, flow sa buhay ng mga nagtatrabaho, sa buhay ng mga nagninegosyo, at dinideklara ko ang flowing ng concepts, ideas, para magnegosyo at makapagnegosyo. Ilalapit mo ang lahat ng kailangan nila to form a business or promotion for them to be blessed in financial breakthrough. In the name of Jesus, ilalapit mo ang mga tao that they will be blessed financially. In Jesus' name, lahat po ay magsabi ng Amen!